Mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Maulang-ulang Biyernes ng hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang ulan, doon na sinaanan ko. Sa may Rizal, sa may hanggang Quezon City. Sa may Libis, Pasig, ganyan. Dito sa Pasay, wala. Tuyo, mainit. Ano tawag? Ulambon. Ulambon. Yung nakakasipon. Yo, delikado yan ha. Kasi yung temperatura, no, hindi sure. Yes. Nag-aagaw yung lamig sa kainit. Pero sabi ng ating mga kababayan, thank God it's Friday. Yon! Grabe, pagpasok. First Friday of the month ha. Yes. Simbang Quiapo. Yes. Oo, kakasabak pa nga lang daw ng buwan ng Agosto. Friday agad. Yes. Diba? Ang galing ano, weekend kagad. Tama. Kaya pero masaya-masaya si Sherry Alfaro eh. Kasi? May trabaho pa rin siya. Daon na. Akala ko masaya siya kasi may trabaho, di ba? Yan naman talaga dapat yung mga pinagpapasalamat natin. Kasi meron tayong pinagkakakitaan. Meron pa rin tayong hanap kesa naman sa wala. Correct. Pinakamahirap isipin, kung paano tayo mabubuhay ng matiwasay, ng maayos, di ba? At speaking of matiwasay at maayos, ito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Agosto 2. Hindi pa Ghost Month. Ay, hindi pa. Hindi August 4 ang start. August 4 hanggang September 2. Oh. Ang pinaka-peak yung Ghost Month Festival nila I think it's August 18. Yun ba yung magluluto ng mooncake? Ay, mamimigay ng mooncake. Ngayon na ba yun? Mooncake Festival? Hindi. Moon Festival naman yun. Hindi pa? Iba yun? Okay. Dagiti ko agluto ka timakan, dagiti alalya. Ay, talaga? Yun. Hindi, baka ubusan ko sila. Ito na nga ang ating mga headlines. 11 katao, naku po, nakalulungkot naman. Bungad na bungad, natusta ng makulong sa nasusunog na gusali sa Binondo, Maynila. Pero may good news Panibagong oil price rollback asahan po sa susunod na linggo. Mga panindang isda sa ilang pamilihan, bagsak presyo sa epekto ng oil spill. DOJ, pinaplansya na raw po ang posibleng class suit sa mga responsable sa Bataan oil spill. Pangulong BBM tinalaga si Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang OIC Secretary ng DTI. Net satisfaction rating ni Pangulong BBM tumaas daw po sa plus 27 noong Hunyo ayon po yan sa survey ng SWS. COMELEC Chairman Garcia tinawag na peke ang 2 offshore account documents sa Cayman Islands. Pagtugis naman kay suspended Mayor Alice Go pahirapan sa dami daw po ng kanyang resources ayon sa PNP. Bulkang Taal, bantay sarado ng PHIVOLCS kasunod ng phreatic eruption kahapon. Ito naman ang masaklap, Miss Thea, Ama, pinagtataga ang kanyang sariling pamilya. 2 anak niya ang namatay, ang kanyang misis ay sugatan at isa pang anak. Nako. Ano na ba nangyayari sa mundong ibabaw? At ito na nga ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Patay ang 11 katao sa trahedyang sunog sa isang paupahang gusali sa Carvajal Street sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 8 ang nakulong sa ikalawang palapag ng gusali, 2 ang naiwan sa ikatlong palapag habang 1 ang natusta malapit sa pintuan. Labis ang paghinagpis ng landlord na si Nori Minete dahil kasama rin sa mga nasunog ng bahay ang kanyang misis. Ayon kay Barangay Tanod Nelson T, nagsimula ang sunog nang biglang sumabog ang tangke ng LPG sa kantin sa unang palabag ng gusali na pag-aari din ni Minete. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tuluyang naapula makalipas ang halos 3 oras. Ngayon, ito doon na yung inspection sa mga gusali. Ano ba yung
nangyari doon sa pangalawang palapag ng gusali na tinutuluyan nila? May rehas? Nakalock ba yung rehas? Diba hindi usually... sila nakalabas Saka angkited nung yung bintana. Okay. Tapos nakalock pa yata yung mga bintana. Usually, di ba parang may nangyari na ganyan, if I'm not mistaken, diba? din sa bahay iba pa nga, nakakandado pa dati mga fire exit Oo, yeah, correct me if I'm wrong ha. Kasi di ba parang sa ganyan din nasawi ang isa sa mga anak ni noon ay Congressman Jody Venecia. Yes. Kasi natatandaan ko, parang nakasarado yung fire exit na window. Parang yung emergency grills ng kanilang bintana ay nakapadlock. So I'm trying to figure pero sana naman mabago na natin yung ganyan mga building design sa mga bahay-bahay. Yung mga nakapadlock. Wag lang lalagyan ng mga grills kasi for safety. For safety rin yun sa mga magnanakaw, sa mga kawatan. Correct, oo. Pero actually, hindi naman talaga dapat ganun. Oo. In case of emergency. Hindi talaga dapat kasi nagnanakawan para hindi natitrigger yung ganyang mga design ng ating mga kabahayan, ng mga gusali, di ba? Nakakalungkot. Nakikiramay po kami. Magandang balita naman po tayo ngayon mga kababayan. Sa susunod po na linggo, asahan daw po ang muling rollback sa presyo po ng petroleum products. Ayon po sa Department of Energy, posibleng magkaroon ng tapyas presyo sa gasolina ng 20 sentimos bawat litro pero posible ring walang pagbabago. Baguhin nyo naman. Dapat mayroong pagbabago. Mayroong tapyas. Dagdag pa ng DOE, maglalaro daw po sa pagitan ng 30 sentimos hanggang 35 centavos ang bawas presyo sa bawat litro ng kerosene. Ang diesel naman posible daw tapyasan ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos bawat litro. Hindi man lang umabot ng piso. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, ito po ay dahil naman sa humina raw ng demand mula sa China at sa plano daw po na Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magtaas ang supply sa world market. Samantala, bagsak presyo na ang ilang isdang alat o isdang dagat sa Marikina Public Market dahil sa tumal ng benta epekto umano ng takot na mga mamimili sa oil spill sa Bataan. Parang yung nanay ko, ayaw mo na mamili ng isda. Sabi niya kapag ka daw yung mga sa fish pens, carry lang. Pero kapag isdang dagat daw, yun pa naman yung masasarap. Delikado kasi. Sa ulat nga ni RH52 Eniel Parrosa, ang tambakol na ibinebenta noon sa halagang 200 kada kilo ay halos kalahati na ang ibinaba sa presyong 110 piso. Ang galunggong na dati namang umaabot sa 200 piso ay nasa 160 piso na lang ang kada kilo ngayon. Sabi ng mga tindero sa DZRH, apektado ang kanilang kita kahit hinahango naman ang mga produkto nila sa Malabon at Navotas Fishport na hindi naman napaulat na naabutan ng oil spill. Nitong Lunes, naglatag ng oil spill boom ang mga tauhan ni Mayor John Ray Chanco sa Navotas para hindi na umabot ang oil spill na pinangangambahang umabot sa Manila Bay. Actually, kami ginagawa ng ni prevention. Mayor. Prevention yun para hindi na pumasok pa sa kanila. O tsaka ang hirap nang hindi makakapag-isda sa isang linggo Siguro gayahin na rin iba pang mga nandyan sa Malabon, sa Valenzuela. Harangan na kagad. Para hindi na kasi makapasok. Kasi nahihirapan din ng Philippine Coast Guard na mag-inis. na i-control talaga naman Samantala, heto kasalukuyan pong pinag-aaralan naman po ng DOJ ang pagharap daw po ng class suit sa mga responsable sa oil spill sa Bataan. Ayon po kay Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, itutuloy nila ang demanda na inihain daw po ng mga mangisda laban sa may-ari ng sumadsad na oil tanker at iba pang may kaugnayan sa naturang insidente. Ayon po sa kalihim, nakikita nila na may krimen. Meron daw po sila nakikitang nakagawa ng krimen sa paglubog ng MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Naniwala rin po ang kalihim na interconnected ang tatlong magkakasunod na insidente ng paglubog ng MT KR Jason Bradley, pagsadsad ng MV Mirola 1 sa Mariveles at ang paglubog ng MT Terranova sa Limay, Bataan.
Samantala, umabot na sa 352,179 individuals mula sa mga coastal barangay sa Cavite ang apektado ng oil spill mula sa Bataan ayon sa Office of Civil Defense. Halos sa 18 million pesos naman kada araw ang nawawala sa kanilang makita dahil sa tumagas na langis. Bukod dito, apektado rin ang ilang resorts at kahalintulad na negosyo sa Calabarzon, kabilang ang 36 na tourism establishments base sa ulat ng Department of Tourism. Sa ngayon, 9 na coastal local government units na sa Cavite ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naturang oil spill. Abay, mantakin mo yung pangamba dyan, aabot man ng Batangas? Grabe, layo. Oh, diba? Kasi layo nga mo. naman, nagmo-move yung water kasi sa wave, diba? So Inaalo ng inaalo. Tinatangay ng agos ng alon. Naku naman, no. Kaya sana mag-stop na. Ay, pero actually, ang kawawa nga rito yung mga marine lives, ano? Oo. Mga isda. Bukod sa isda, yung mga tahong, corals. ayan, Bukod sa mga mangingisda, syempre. Oo. Diba? Saka yung mga janitor fish. Bakit yung janitor fish? Di ba sila yung tagalinis ng ano? Mahirapan silang linisin yung oil spill. Oo nga, kailangan bang dagdagan yung mga gano'n? I don't know Ewan ko paano. lang, kaya ba nilang linisin ng oil spill yung mga janitor fish? Oo, alam ko lang lumot ang nililinis diba? nila. O, kinakain nila yun eh. Naku naman. Pero ito ho, tatanggap daw po ang mga mangisda na apektado ng oil spill sa bataan ng 3,000 piso bilang baunang tulong mula po sa Department of Agriculture. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na tatanggap daw po ang bawat mangisda ng 3,000 pisong fuel subsidy sa pamagitan daw po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ito po ay para makapangisda sa mas malayong lugar. Ang ating mga mangisda mula sa pinaglubugan ng MT Terra Nova sa Limay, Bataan at MV Mirola 1 sa Mariveles. Bukod po dito ay naipagpulong na rin po ang DA sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para daw mabigyan ang mga apektadong mangisda ng tulong sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Samantala, nananatiling kontrolado ng pamahalaan ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Coast Guard Commander ng Bataan na si Lieutenant Commander Michael Encina, on top of the situation pa ang gobyerno lalo't puspusan na ang metal capping para sa mga napinsalang valve ng oil tanker. Sinabi ni Encina na mula 2 gallons per minute na tagas ng langis na ibaba na ito sa 1 liter kada oras. Oras na matapos ang metal capping ay sisimulan na rin ang siphoning o paghigop ng higit 1 milyong litrong industrial fuel. Wow. Sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources, mahigit na sa standards ng langis ang nakita sa ilang baybayin sa Metro Manila, pero inaalam pa kung epekto ito ng oil spill sa Bataan. Pwede rin humingi ng tulong kay Malabanan? Higop? Yung siphoning? Iba yung hinihigop niya eh. Oo, pero pwede din ba yun? Baka pwede naman siguro. No? Ilan ba yung units na Kasi, kailangan? Wow, kala mo naman ay panghigop. Kasi eksperto sila sa ganyan. Oo, diba? tanungin ko yung mga sip-sip. Kung baka kaya nilang umambag ngayon. Samantala, abay iimbestigan daw po ng Senado. Ito po ay sa pangungunaho ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang malawakang oil spill sa Bataan dahil po sa paglubog ng motor tanker Terra Nova dyan po sa karagatan ng Limay, Bataan. Inihain po ni Tolentino ang Senate Resolution number 1084 para atasan ng Senate Committee on Environment, Natural Resources at Climate Change na magsagawa ng kanilang investigasyon. Ayon po kay Tolentino na siya ring chairman ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, mahalaga na po matukoy ang dahilan ng oil spill, humanap ng solusyon para maibsan ang epekto nito at magrekomenda ng mga pulisya upang hindi na raw po maulit ang ganitong insidente. Pinatitiyak din po ni Tolentino na matulungan ng gobyerno ang mga naapektuhang mangisda at mga nasa tourism sector dahil po sa oil spill.
Samantala, lumampas na sa national standards ng oil and grease ang tubig sa ilang bahagi ng Manila Bay, particular na sa baybayin ng Navotas at Southern Metro Manila. Pero paglilinaw ng Department of Environment and Natural Resources, inaalam pa ng kagawaran kung epekto na ito ng oil spill na nangyari sa Limay, Bataan. Ayon kay DENR Undersecretary Juan Miguel Cunha, umabot na sa 7 mg per liter ang nakitang langis sa Navotas, habang 3 mg per liter naman ang nakita sa Southern NCR border ng Cavite. Mahigit ito sa 2 mg per liter na limit na pamantayan ng DENR para masabing malinis sa langis ang naturang mga bahagi ng karagatan. Oy, meron na raw bagong pero actually OIC Secretary naman. Ito po itinalaga mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang siyang OIC Secretary ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon po sa Presidential Communications Office, nagkaroon daw po ng mahalagang papel si Aldeguer Roque sa pagpapalakas ng MSMEs at hawak niya nito mga kritikal na sektor sa ilalim po ng DTI. Inagpa ng PCO na nakapagtapos si Aldeguer Roque ng Bachelor of Science in Industrial Management Engineering, minor in Chemical Engineering sa De La Salle University. Samantala, mamaya ibibigay pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Net satisfaction rating ni Pangulong BBM tumaas sa plus 27 noong Hunyo. At COMELEC Chairman Garcia, peke daw ang dalawang offshore accounts. Na sino sa may gawa? Cayman Islands. Ewan ko. Basta hindi akin yun. Hindi yun? Wala. Buti rin, hindi rin akin. Samantala, pagtugis kay suspended Mayor Alice Guo, pahirapan sa dami ng kanyang resources. At Bulkang Taal, bantay sarado naman sa FIVOX kasunod ng phreatic eruption kahapon. At itong nakakalungkot na balita, Ama, pinagtataga ang kanyang pamilya sa Zambales, 2 anak, patay. Bakit nagawa yan? Aalamin natin ang lahat ng mga detalye sa ating mga nagbabagang balita Pilipinas. Kasama niyo pa rin po, Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibay, sa kalapo nila kay Mayor Deo Macalma para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras, 25 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pilipinas, ang oras, alas 4:30 ng hapon. RH Break Time. Standby, Miss Let Narciso. At ito na nga, tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong June 23 hanggang July 1 na itala na sa positive 27 ang satisfaction rating ng Presidente mula sa positive 20 noong Marso. Ayon sa survey, 55% ang respondents ang nagsabing kontento sila sa performance ni Pangulong Marcos Jr., 28% ang nagsabing hindi sila kontento at 15% naman ang undecided. Pero ang resulta ng net satisfaction rating ng Presidente noong June 2024 ay mas mababa kumpara sa positive 58 na nakuha niya noong June 2023 at sa positive 68 na nakuha niya noong December 2022. Pinakamataas ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa Balance Luzon na may 60%, 57% naman sa Metro Manila, 55% sa Visayas at 46% sa Mindanao. Ito na ang update mula sa Malacanang, Miss Dea. Oo. Abay, si Pangulong BBM daw po muling hiningi ang tulong ng media sa paglaban sa fake news. Kaya yung binalita natin na positive rating ng Pangulo, hindi yung fake news. Ay, hindi. Legit. Yes. Ating alamin ang update mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng tamang balita at informasyon sa taong bayan. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng board ng Association of the Philippine Journalists sa Mahang Plaridel Foundation Incorporated, sinabi ng Pangulo na bukod sa nalalaman ng mga tao ang mahalagang pangyayari, ay nasisiguro rin ang masigla
talakayan sa mga usapin. Sabi pa ng Pangulo, nakatutulong rin ang media sa mga opisyal dahil nakikita kung tama ang kanilang ginagawa at napupuna sa mga pagkakamali. Kasabay nito ni Pangulong Marcos ang tulong ng mga mamamahayag para labanan ang fake news, unregulated social media at artificial intelligence. Ayon sa Pangulo, mahalagang natuturuan ang mga tukoy ng katotohanan mula sa gawa-gawa lang at kasinungalingan. Narito si Pangulong Marcos. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Tingnan naman ni Pangulong Marcos na nakasuport ang administrasyon sa mga adhikain ng media at pangangalagaan ang kapakanan ng mga ito. Ito si Lester Tito para sa DZRH, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, si GMA tinuwid ang report ng self-rated poverty na nagkukumpara sa kanyang administrasyon sa Marcos Jr. I-detalye mo, RH13 Milky Rigonan. Manang Milky. Manang Milky, why? What's wrong? Ano yung kailangang ituwid? Iyon, diba? kasi baluktot. Oo. So, ibig sabihin, pagka... Marcos Jr. Manang Milky, from the start, please. Go ahead, Mari Milks. Yesterday at Ray pumalag ang kampo ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa report na nagkukumpara sa datos ng Administrasyong Marcos Jr. sa usapin ng self-rated poverty. Base sa self-rated poverty survey ng Social Weather Station, may lahambing sa 58% na record ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos nitong buwan ng Hunyo. Ang 66% na naitala noong July 2001 at September 2002 sa panahon naman ni dating Pangulong Arroyo. Ayon sa tanggapan ni Arroyo, mahalaga na maipaliwanag na ang naturang datos ay nangyari sa simula ng panunungkuran ni Arroyo nang harapin natin ang katatapos lamang na Asian financial crisis at ang external factors tulad ng 9/11 terror attack sa bansang Amerika. Hindi man naging popular ang solusyon ni Arroyo nang itaas ang buwis sa pamagitan ng expanded value-added tax reforms, ito umano ang nararapat na gawin. Sa katunayan, nagsimula umunang bumaba ang self-rated poverty nang ipatupad ang IVAT noong kalagitnaan ng 2005. Kaya noong March 2010 ay naitala ang 43% na tinukoy ng SWS bilang record low. Dagdag pa ng opisina ni Arroyo, ang average ng self-rated poverty mula 2001 hanggang 2010 sa kanyang administrasyon ay mas mababa umano kumpara sa mga una na sa kanyang pwesto. Magi ang mga sumunod na Pangulo ng bansa ayon kay Arroyo ay ipinagpatuloy rin ang IVAT at yung pang mga economic reforms. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. Samantala, yun daw hong kitang mawawala sa Pogo ban, hindi raw po kalakihan. Yan po'y ayon sa isang senador. Kasi sabi ba, masyadong malaki rin mawawala sa kaban ng bayan. Oo. Sa kikitain ng gobyerno. Pero hindi naman. Ay, hindi naman daw. Ating alamin ang report mula kay RH28, lakay Raymond Paz, lakay Raymond. Ray, hindi kawalan sa bansa ang tuluyan ng pagbabawal sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang binigyang din ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means bilang tugon sa panghihinayang ng ilan sa kita ng gobyerno na mawawala. Ayon kay Gatchalian, hindi kalakihan ang kita sa POGO kahit hindi ito dapat panghinayangan. Batay sa actual record na isinumiti ng Bureau of Internal Revenue ay 10.32 billion pesos ang narimit ng POGO habang 5.17 billion naman ang nakolekta ng PAGCOR noong 2023. Tataas ito sa 16 billion pesos ngayong taon sa BIR at 5.95 billion naman para sa PAGCOR. Sa naunang pagdinig ng Senate Economics Committee ni Senator Juan Miguel Zubiri, iniulat ng National Economic and Development Authority UNEDA na nasa 99 billion pesos kada taon ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa POGO. Marami umanong lehitimong negosyante ang takot maglagak ng negosyo sa bansa dahil sa mga nababalita ang kaso ng kidnapping at iba pang krimen na nakatali sa mga POGO. Samantalang patuloy naman ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros kay suspended Mayor Alice Go na lumantad na tumarap sa Senado.
Hindi umano matatahimik ang kanyang buhay sa ginagawa nitong pagtatago. Sabi ni Contiveros, hindi na ito nagulat sa report ng COMELEC na pareho ang fingerprint ni Mayor Alice Go na nagkain ng Certificate of Candidacy sa kanila at sa Alice Leal Go at Go Huaping na nasa record ng National Bureau of Investigation. Ito si RH28 Raymond Advance, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaa. Samantala, pangambak sa mga isda sa Metro Manila, epekto ng Bataan oil spill, pinawi ng pamahalaan. Idetalye mo, RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Bisnaya, isinisini Interior Secretary Benhar Abalos sa fake news kung bakit matumal ng bentahan ng isdang alat o isdang dagat sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang nangyaring oil spill sa Bataan. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, kinalma ni Abalos ang publiko at pinayuhang huwag makinig sa mga peking balita. Iginit ng opisyal ang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa parehong press conference na ligtas pang kainin ng mga isdang nakapasa sa unang pagsusuri sa Navotas, Las Piñas at Parañaque. Ginawa ni Abalos ang paniguro matapos tanongin ng DZRH News single sa epekto ng paglubog ng MT Terranova maging sa mga pamilyan sa Kalakang, Maynila. Sa atin kasing pagsuyod sa Marikina Public Market ng umaga at sa press na ang dalungdong at tambakol galing sa Navotas Fishport dahil umano sa tumal ng benta. Bibili na lamang sa 110 pesos per kilo ang tambakol mula sa dating 200 habang 160 na lang per kilo ang dalunggong mula sa dating 180 to 200 pesos. Samantala, naniniwala si Abalos na may dapat mapanagot sa naturang trahedya. Abay, siguro, Edniel, yes, dapat siguro gawin ni na Secretary Abalos ipakita sa tao na safe kumain ng mga isda galing sa Manila Bay. Di ba ganun yung ginagawa? Para diba? Patunayan ng mga government officials na legit yung sinasabi nila. Sila mismo kakain nung... Mag-boodle fight. Kasama ka, Edniel. Alala ko tuloy kay Ray nung na-issue yung bukbok sa kanin. Diba? Bukbok sa kanin. So lahat magkakanin doon. Ginawa ng mga opisyal ng DA. Pero tingnan natin dahil sa araw ng Sabado. Maganda yan. Maganda yan gawin para ipakita sa tao na safe kumain ng hinangong isda dyan sa Manila Bay at walang epekto yung oil spill. Agkamat da. Bukas, alam nyo, Lakay Ray at Mistaya, bukas nakatakda silang physically umikot doon sa ilang mga areas na allegedly ay tinamaan ng oil spill at tingnan natin kung ano yung magiging action nila kasama dyan ang mga tawa ng media. Kasi hindi mawawala sa isip natin mga kabayan na delikado Nakakapraning naman talaga. Di ba? Ikaw ba naman, paano kung makain mo isday may halong petrolyo? Ano lasa nun? Lasang burak nga, nakakasulasok na Lasang langis. Di ba? Lalo pat dati naman nang may langis dito sa Metro Manila, kaya lang siyempre iba pa rin. Siyempre. Madami. Marami ang burak dito. Saka hindi lang yan, Edniel, hindi lang isda pati tahong. Yan. Oyster. Talaba. Di ba? Pero hindi pwedeng i-downplay sapagkat nararamdaman na ng ating mga kababayang vendor o tindero ang isda sa palengke. Yung tumal ng benta at totoo yan. Kawawa yung ating mga tindero. Sila'y namumuhunan dyan Tapos ibabagsak mo yung presyo. Luging-lugi ka doon. Imagine mo, halos-halos kalahati ang ikinaban ng presyo. Tama. Scare na yan. Well, I think ang pinaka-safe naman dito yung bentahan ng bangus. Bangus, tilapia, yung mga galing sa palaisdaan, hipon, mga tubig tabang. Kanina naman sa ating pag-ikot, yan na yung mga galing sa Bulacan, hindi naman nagbago yung presyo ng bangus sa tilapia. Rayan, Mistaya. Magkano? Mataas pa rin. Kanino ba? Inahanap ko yung notes ko pero hindi siya nagbago kanina. Hindi nagbago. Walang galawan. Pero sana kung bumaba yung presyo ng magkano? 130 tilapia, 170 bangus. 130 tilapia, mura yun Ayos tapos lang, 170 bangus. Kaya pa rin yan. Hindi ba lasang gilik? Yun pala yung iniisip ko na lasang gilik. Yung hindi masarap, hindi kaaya-aya yung sa may bandang tiyan. Hindi naman, no? Hindi naman, sariwa. Hindi, Yan, pakibulong mo kay Chairman Abalos, Pwede mag-boodle fight. May tahong. Pwede naman kami imbita ni Miss Thea dito. Baka hindi nyo kayanan yung pagkain. Sagot ko na yan. Idea yan maganda idea yan lalo na para sa diba? Mga taga-DA yan, pwede dyan kumain. Yan, ibifar, ipakita sa tao na safe kumain ng isda galing sa Manila Bay. Talaba. Talaba, yan.
nakagimgimasan, apaw. Lagyan mo pa ng mga seaweeds. Seaweeds. Demanding pa. Arusip, no? Oo. Polo. Ayan. Salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay Ray at Miss Thea. Thank you. Maraming salamat. RH52 Edniel Parosa. Samantala naman, yun daw pong City Health Office ng Muntinlupa nagsagawa ng surprise water test. Kasunod po ng reklamo ng isang unit owner ng condominium. Bakit? May ano bang lasa ng tubig nila doon? Malabo ba yung tubig? Hindi pwedeng panligo. Ganun ba yun? Saan condominium yan? Saan ba yan? Ating alamin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche! Lakay Ray at Miss Thea, na-sorpresa ang management ng the levels condominium sa PhilInvest Alabang. Nang dumating ang City Health Officer ng Muntinlupa na si Dr. Juancho Bunyi at mga sanitation department. Kasunod ito sa reklamo ng isang unit owner ng the levels condominium na si Monali Edison. Sa reklamo ni Edison, mabaho at may halong dumi daw ng tao ang tubig. Pasintabi ho sa mga nagme-merienda. Nagkakape. Anong meron? Grabe na may report mo, Noche. Mabaho, amoy anong tao? Oo. Ba yan? Bakit? Iba kulay eh. Iba kulay din. Tapos may kulang amoy. sa maintenance pag gano'n. Ala. Naku po, ano ba yan? Wow! Puting tela yan, tapos nagkaganyan. Yung pinapakita kasi ni Noche Cacas na video. Pasintabi ho. Puting tela na nagkulay. Kulay hindi maintindihan. Kulay may kulay tsokolate na hindi maintindihan. Kulay burak, ano ba? Oo. Kaya ito sa resulta ng pribadong laboratories, lumabas na bagsak sa fecal coliform at fecal coliform. May problema. Hindi rin na inaksyonan na Lakay Ray at Miss Thea ng deliver sa management o deliver sa condominium ang kanyang reklamo na nagsimula pa noong 2023 at ilang dinidedma lang siya. Sa panayam ng DCRH kay Dr. Bunye, masama sa kalusugan ng tao kung ang tubig ay marumi at hindi kaya-aya kahit sa paliligo. Kapag lumabas ang resulta ng kanilang pagsusuri, malalaman kung ano ang dapat gawin ng management na hindi peligro sa mga unit owners. Sa inisyal na panayam ng DCRH kay J.K. Enriquez, ang building management manager ng the level sa condominium, inamin niya na walang filter na pumapasok sa gusali mula sa source ng kanilang water. Samantala, nangako naman ang management ng the levels na maglalabas sila ng statement kaugnay sa kaukula sa naturang reklamo. Ang 27 na tinakas DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So Noche, 2023 pa pala yung reklamo, ngayon lang napansin? Naku! 2023 pa, dinididma lang sila. Oo. Yung iba mga unit owner, may kahalintulad din na tubig yung reklamo. Pero ito na yan building maintenance yan. Oo, isa lang yung nagpabayaan na talagang reklamo. Yung visual test, bagsak na agad Oo nga kaya ang gusto lang naman itong unit owners maayos. Kaya nga daw sila ehemplo rin yan, isang magandang actually eye-opener sa iba pang mga condominium buildings. Hindi lang naman Lakay Ray at Miss Thea, may ganitong ang problema na ganito. Sa mga ibang condominium din may mga nare-receive din tayong complaint kaugnay nga dun sa tubig dahil tubig kasi dito sa isang condominium sa Muntinlupa ay parang deep well Lakay Ray galing sa ilalim ng lupa, deep well. Galing sa ilalim ng lupa. Baka may tagas. Building manager na doon sa source, dapat doon may filter na. Baka may tagas yan din. Dapat doon sa pinaka-source ng contractor kasi Lakay Ray, nang nag-supply ng tubig sa kanilang building. Kaya dito ngayon ay mabibigyan na linaw na o ma-aksyonan na itong sumbong ng ilang unit owners Lakay Ray at Miss Thea. Alright. Maraming salamat, Mr. Noche.
Ayun, nawala na si Pinatay Noche na tayo. Kakasarge. Uy, pero delikado yan yung maduming tubig, diba? Actually, nasa yan, responsable dyan dapat yung mga building maintenance ng mga mga property management. Yes. Kaya mag-ingat po tayo. Maging vigilant po tayo sa mga na hindi pwedeng tanggap na lang ng tanggap and oo na lang ng oo. Pag meron kayo nakita, reklamo nyo kagad para magagawa ng paraan. Oo, kaso kaya lang kung hindi namamansin, hindi pinansin ibang klase na yun. Pa. Okay, buti na lang at natunugan ni Noche Kakas. Yes, galing talaga ni Noche. Kayo ay nakatutok pa rin sa DZRH sa programang Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras, alas 4:48. Pilipinas, ang oras, alas 4:54. RH Break Time. Samantala, ibigay pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Nanindigan si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na pagmamayari ni COMELEC Chair George Garcia ang ibinulgar nilang offshore account. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Marcoleta na talagang nakarehistro kay Garcia ang nasabing bank accounts base sa nakuha nilang generated transaction record. Giit ni Marcoleta, nagpapatunay na aktibong account sa pangalan ni Garcia ang hawak niyang 3 dokumento. I-detalye mo, nandito nga pala ang pahayag ni Marcoleta. Dito sa ginawa nating paglalahad nitong mga dokumento ngayon, pinatunayan ko lang muna na hindi totoo yung kanyang denial na wala siyang offshore bank accounts. Kasi pala sinabi niya yon, kahit isa wala. Diyos ang aking saksi at ako ay nag-execute kanya ng affidavit of denial na under oath para kung sakaling ako'y nagsisinungaling, ako po ay pwede nilang kasuhan. Ito maliwanag kapag hindi niya napatunay. Kasi sinasabi niya uli na peki ito, pero hindi dapat ganon. Kasi isulatan niya siguro yung JP Morgan Chase Company. Samantala, tinawag humpeke ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dokumentong ipinakita ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta na sinasabing nagmamay-ari siya ng 2 offshore account sa Cayman Island. Ayon po kay Garcia, inilagay lamang kanyang pangalan sa ginawang wire transfer ng Monoy volunteer ni Marcoleta. Kaya lumabas daw ang pangalang George Erwin Mojica Garcia sa bank statement. Paliwanag po ni Chairman Garcia, kahit ibang pangalan pang gamitin, papasok pa rin ang transaction basta tama ang ginamit na account number. Ako po gusto ko magkaroon ng hearing dahil maganda rin ma-reveal sino ang nagbigay sa akin ng white paper na katulad ng mismong binabasa nung unang press conference, yung white paper na allegedly may 49 bank accounts ako at may mga foreign properties. Maganda po dahil isa pong miyembro ng Kongreso din yon at malalaman sino ang naglako sa kanya at ano ang ipinangako sa kanya. Sino? Bukod dito, imposible mo nung makapagbukas ng account si Chairman Garcia sa Amerika dahil kailangan muna magkaroon ng permanent residency dito, bagay na wala naman daw po si Chairman Garcia. Samantala, isang malaking hamon para sa pambansang pulisya ang resources ni suspended Mayor Alice Go. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi lamang limitado sa Tarlac ang pagtugis kay Go. Ito'y anya ang nagpapahirap sa PNP lalo't ginagamit umano ni Go ang lahat ng paraan para makailag sa batas. Binigyan na ng ultimatum ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang PNP na matunton si Go sa loob ng 1 buwan at arestuhin. Kung hindi anya ito magagawa ay babawasan nila ang budget ng PNP. Patay ang 2 magkapatid na edad na 9 at 11 anyos habang sugatan ng kanilang ina at isa pang kapatid matapos daw po silang pagtatagain ng kanilang sariling ama dyan sa Iba, Zambales. Sa investigasyon po ng otoridad, nangyari daw po ang krimen sa loob mismo ng bahay ng pamilya madaling araw noong pong July 26. Ayon po sa ina ng mga biktima na si Mary Jane Mercado, bigla na lamang umanong kumuha ng itak ang kanyang mister at sila ay hinabol ng taga. Ano ba naman nyo? Ayan, inawat pa umano ni Mary Jane ng kanyang mister pero pati siya ay tinaga rin po ng suspect. Sinabi ni Mrs. na hindi naman daw lasing ang kanyang mister
At hindi rin naman gumagamit ng illegal drugs. Naku. Anong nangyari? Naku, yun ba yung parang naalimpungatan? Oo, diba? Yan ba yung... yung magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero hindi ganun, hindi naman ganun katwiran. Siyempre, kahit naman ikaw, bagong gising ka, di ba? At least, siyempre, wala ka pa sa wisyo nun. Hindi naman siguro hahantong sa tagaan. Sana. Piman. Samantala, kasado na ang joint training exercises ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam sa South China Sea. Ayon sa Defense Ministry ng Vietnam, umalis na kamakalawa ang kanilang Coast Guard vessel na CSB 8002 para lumahok sa nabanggit na pagsasanay. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang kooperasyon ng Coast Guard Forces upang mapanatili ang katatagan ng seguridad at kapayapaan sa South China Sea, kabilang sa pagsasanay ang search and rescue, fire prevention at pagtugon sa iba pang emergency situation. May isa ka pa? Yeah. May isa mo. Ito yung Bulkang Taal, di ba? Oo nga, nagkaroon nga ng 5 minutong phreatic eruption ng Bulkang Taal kahapon. At sa kabila nito, sinabi ng PHIVOLCS na malabo pa rin magkaroon ng magmatic eruption ng Taal at nananatili ito sa abnormal condition. Sa nakalipas na 24 na oras, mayroong naitalang 2 volcanic earthquakes sa Taal habang nagbuga naman ito ng higit 1,700 metric tons ng sulfur dioxide. Sabi ng PHIVOLCS, mananatili pa rin sa alert level 1 ang naturang bulkan. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan. Oo, basta maging alerto lang po tayo, no? Pero syempre, di rin may iwasan yung ating mga kababayan nagpumunta ng Tagaytay. Syempre naman, mag-sightseeing. Tsaka sabi naman, safe di ba? Alert level 1. Yan, sabi ni Ma'am Helen Manimtim. Good day po mga idol from Bawan, Batangas. Kumusta na kayo sa Alae, Batangas? Si Rogelio Olmo, maging si Eduardo Narvaez. Sir Els Bartolome, sir, magandang hapon po sa inyo. Kasama na po si dating PNP Chief General Nick Bartolome. Ramon Abadilio. Ayan. Nakatutok din sa atin. Pati ni Ringo Placides ng Ilocano mo. Si Beth Garcia Briones, Inday. Ng buhay ko. Garutay. Ba? Talaga, yun ang pangalan niya. Inday Garutay talaga? Oo nga, Inday Garutay nakalagay. Bro, ayan. Si Jimmy Villa, magandang hapon po. Salamat po. At maraming salamat din kay Clarence MD. Ayan, ang tagapangalaga ng Hello, aking Clarence. Kaya kahit hindi na nagme-makeup, caring-carry. Saka pasalamat din sa ating mga nakagapay ngayong hapon, yung mga classmate natin mula sa Cavite State University. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtugay-gay. Sina Josa nandyan, and of course si Jackie. Ayan, maraming salamat sa ating mga kasama. Si Het. Si Het, oo. Yung ating mga kasama sa transmitter. Ayan, happy weekend. Happy weekend! Yay! Di ba? Pasasaan ba? Berna, Pasko na naman. Ayun nga, ang bilis, no? Ang bilis! Ayan. Parang nag-January lang, tapos Berna ulit. Tama. Diba? Nakasama niyo po ngayong Thank God It's Friday. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, susunod na ang walansyada pa babalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5:00.